Napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 57 to 66, and I read it for you. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy to her, and they rejoiced with her. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him Zechariah after his father. But his mother said, "No, he is to be called John." They said to her, "None of your relatives has this name." Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him. He asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And all of them were amazed. Immediately his mouth was open and his tongue freed, and began to speak, praising God. Fear came over all their neighbors, and all these things were talked about throughout the entire hill country of Judea. All who heard them pondered them and said, "What then will this child become?" For indeed, the hand of the Lord was with him. Minsan sa ating buhay, naiisip natin na para bang pinabayaan tayo ng Panginoon dahil na sa mga panalangin hindi niya tinutupad o ibinibigay sa pag-akala na hindi niya tayo pinakikinggan. O kaya naman dahil sa mga problema na ating nararanasan, parang isinumpa ng tadhana para bang tayo ay wala nang makakapitan pa. Napakamiserableng buhay, kumbaga. Ngunit sa katotohanan, napakabuti ng Panginoon sa atin. May mga bagay na hindi pinagkakaloob ng Panginoon para sa ating kabutihan. Inililigtas niya tayo sa nakaambang kapahamakan. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, isinilang na ang pinakahihintay na anak ng mag-asawang Zacarias at ni Elizabeth. Yun nga ay si Juan. Nagtalo-talo pa at may diskusyon ano ang magiging pangalan ng bata. At nagkaisang mag-asawa na Juan ang kanyang pangalan. Ang salitang Juan ay nangangahulugang napakabuti ng Panginoon. Sila ay kinaawaan ng Diyos. Regalo ng Panginoon. Ngayong darating na Pasko, maging panibagong Juan sana tayo para sa iba. Maging regalo tayo para sa iba. Maging tanda ng kabutihan ng Diyos para sa iba. Tingnan natin ang ating sarili. Ako ba ay naging mapagbigay sa nakalipas? Ako ba ay naging mapagbigay sa papatapos na taong ito? O ako'y naging masungit at madamot? Ako ba ay naging isang regalo para sa iba? O ako ba ay naging balakid para sa kanilang ikalalago sa pananampalataya at sa buhay? Hindi pa tapos ang taon, mayroon pa tayong pagkakataon. At ang panibagong taon ay isang tanda ng kagandahang loob ng Panginoon para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, napakabuti po ninyo sa amin. Lahat ng pagpapala at regalo ay inyong ipinagkakaloob nang naayon sa iyong banal na kalooban. Matutunawa kaming maging regalo rin para sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.